Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. Bombo! Hindi lang basta instrumento. Pangalan ini sa istasyon ng radyo nga parte na sa kabuhi kang kultura sa mga Pilipino. Ilabi na sa mga Ilonggo. Nagabukaw sa kagahon sa imo. Alarm clock ini sa mga ordinaryo nga mga mamumugon, mga mangunguma, mga street sweeper, mga panadero, mga tindero, kag mga obrero. Agud magbugtaw kag maghimos para magpreparar na naman sa bilog nga adlaw nga trabaho. Antes pa man ang unang nga busina sang jeep sa aga agud mangita sang pasahero. Ang drum anay nga nagalagumba ang mabatian sa pumuloyo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo flagship stations on the number 1 and most trusted source of news and information ang Bombo Radyo. Kag kung mahanot na gani ang drum, sobra pa sa kape ang epekto. Mabugtaw ginang imulawas kag pang-ino-ino. Ang mga programa kag time check sa kadaga nagagiya kay Toto kag kay Inday samtang nga nagailis para nga mag-eskwela. Amo man kay nanay kag kay tatay agud hindi man maulihi abot sa ilang obra. Kag samta nagapamahaw naman ang pamilya ang nagaandar nga radyo kag nagatutok sa bombo. Sobra pa sa pampagana kag paniyamis bangod sa mainit nga mga balita nga daw ginasudan nila. Kag kung mabatian ka nila ang intro sang balita espesyal kada alas 6:30, kinahanglan mag-undang na kag dasig-dasigo ng paghulag para hindi malate sa eskwelahan kag sa obra. Bao si tatay samtang nagalawig sa iya karbaw. May dalaman nga radyo, agud siya malingaw. Si Manong driver, bahaw na lansang man sa bombo. Ang iyang radyo, bangod ginakilig din sa istorya, nga daw pareho sa love life niya sang una. Si Lola naman samtang nagatukap sa iya paborito nga habol kag punda, naghalumaw-lumaw ang mata bangod sa kasaysayan nga nagtandugid sa iya. Sanday tiyay, kagang iya tanan nga mga amiga, nagatililipon na naman sa idalong sang kahoy nga akasya, kay manugsugod na kuno ang makahalampot nga drama. Ganiliwat naman sila magakisi-kisi, samtang nagaharakhat kag nagauyog-uyog gidang ila nga mga abaga. Mamati ko anay radyo Basi may maayo naman subo nga balita. Aber, gamiton ko naman nga chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sa bumbo radyo. Kag wala palansang sa isa lang istasyon. Initanan nga mga eksena nang kinaanda na bago ang bombo, hindi lang pangalan sa istasyon sang radyo. Ining nanginabyan, utod, manuglaygay, manugpakadlaw, manugpahibi, manugtoy-toy, kag tingog nila. Gintungdan sang bombo ang madamo nga responsibilidad nga wala sang reklamo, wala sang kakapoy, kag labaw sa tanan, wala sang ginapangayo nga kabaylo. Kag sa sulod na sang anong kadikada, humalin sang gintukod ang bombo radyo, napabilin sini ang ining mga importante nga papel para sa mga Pilipino. Diri man sa Pilipinas, kag mangin sa iban nga mga nasyon nga malayo. Ang bombo na bunag sang Hulyo 6, 1966 sa siyudad sang Iloilo, pagi sa Bombo Radyo Iloilo nga among flagship station sang network. Sang among tion gintawag pa lamang ini bilang DYFM, ginbunyagan ini sang handom agud nga mangin istasyon nga nagadampig sa kamatuoran, nagapakigbato sa hilway nga pagpabutyag sa balatsagon kag kaisipan, nagadulong sang serbisyo sa publiko kag nagahatag sang dekalidad kag pampamilya nga kalingawan.
Unang naging pahamtang ang studio kag administrative office sang DYFM sa 4th floor sa Florete Building, Mapa Street, Iloilo City. Samtang ang transmitter tower naman ang ginpatindog sa barangay Sambag, Haro, Iloilo City. Nangin kabahin ng DYFM sa Northern Broadcasting Corporation sang ginbato ni Don Marcelino Florete Sr. nga mo ang Grand Old Man sang Bombo Radio ang imbitasyon ni Ana Ilocos Sur Governor Antonio Villanueva nga mag-upod sa isa ka joint venture. Gikan sa ilisipon nga mga personnel, nagsangka ng network, tubtob sa nakuha sang Florete Group, ang NBC nga ginabugusan sang puro ka stations, kag duha ka affiliate sa bilog nga Pilipinas. Ining akwesisyon ang naghatag sa Florete Group sang existing network sang provincial radio stations nga nangin pundasyon sang paglapad pagid sang Bombo Radio. Agod mangin matalunsay kag madinalago ng pagpadalagan sa istasyon, nagsulod ang Florete Group sa Management Alliance kaupod sa Consolidated Broadcasting System Incorporated o kung CBS Incorporated, People Broadcasting Service kag New Sounds Broadcasting Network. Summers ng 1976 ay nagbulig si Dr. Rogelio Meresol Florete sa pagpadalagan sa kompanya sa pagkumbinseman sa iya sang iya nga iloy nga si Doña Salome Florete. Sa mga tuig, nakatukod si Dr. Rogelio Florete sa kaugalingon nga FM station sa Iloilo. Ini ang DYRF, kagaron, kilala bilang 99.5 Star FM. Humalin santo, amat-amat nga nagdamo ang estasyon sang network, tubdob nga nakatukod sang FM station sa Metro Manila pagi sa pagbakal sang DWSN sa Universal Broadcasting Network sang 1986. Nangin flagship station ng DYFM, hindi bangod diri nagsugod ang bombo, kundi bangod consistent runaway number 1 ini sa mga survey. Ang unified programming ay ginpatuman network-wide ang ginsunod sa mga programa sa DYFM. Sa pagkabunyag sang bombo, natukod man ang Bombo Radio Academy, eskwelahan sang mga individual nga handom nga mangin manugwaragwag. Ini ang akademya nga wala sang tuition fee, kag wala man sang miscellaneous fee. Apang magahanas sa mga broadcaster wannabes nga magmadinalagon kag makahimo sang pangalan sa media industry. Kag wala gid na paslawan ang Bombo Radio Academy. Bangod madamo sa mga nagsulod diri ang nagbilin sang hindi malipatan nga marka sa radyo. Sino bala ang malipat? Kanday Bombo Severino Rino Arcones kag Bombo Eddie Suede. Sila ang pila sa madamo nga mga Bombo Martyrs nga naghalad sang kabuhi para lang matungdan ang ila sinumpaan para sa pagpakigbato sa kamaturan. Mapait man ang ila kapalaran, bangod sa ila ginpili nga propesyon. Matamis naman ang ila ginbilin nga mga legasiya, nga mo ang katutom, katampad, kag kaisog. Ini nga legasiya ang nagapabilin nga sulo nga nagagiya sa nagsunod nga mga henerasyon sang manugwaragwag tubtob subong. Sa pagligad sang panahon, hindi lang balita ang gindulong sang bombo. Nangin utok kag kamot man ini nga nagulag agud matigayon ang nanari-sari nga mga proyekto kag inisyatibo. Kaangay na lang sa mga proyekto nga nagsentro sa promosyon sang hinampang kag kulturang Pilipino. Pila diri amo ang Bombo Marathon nga nakadiskubre anay sa runner nga si Jimmy De La Torre. Bombo Boxing nga nakadiskubre naman sa world champion nga si William Magahin. Bombo Rador nga isa ka kite flying contest. Bombo Baroto Race nga isa naman ka boat race competition sa Iloilo River nga nagataguyod sa pagtinlo sang suba nga manggad sa mga Ilonggo. Ang Bombo Radio Iloilo nagapatigayon man sang handog concert sa Tion sang Dinagyang Festival. Kaangay sang Battle of the Bands nga naga-showcase sang abilidad sang lokal nga mga banda sa Iloilo kag kaiping nga mga probinsya. Mayaraman sang Ilonggo Music Festival nga sang ulihi gintawag na nga Bombo Music Festival nga naghatag sang kahigayunan sa mga Pilipino sa bilog nga pungsod agud mapakita ang ila talento sa pagsulat kag pagperform sang orihinal nga mga Pilipino nga komposisyon.
And I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you. Sa sininga proyekto, ginhatagan man sang Cultural Center of the Philippines o kung CCP, sanggawan para sa natatanging kontribusyon ang Bombo Radio Iloilo bangod sa promosyon sang kultura nga hiligay nun. Kalibisan, bigat lang kita, basta kompleto kita. Ara man ang mga papromo nga nagdulong sang dalagko nga mga papremyo kag nangin palaagyan para sa bag-o nga mga milyonaryo. Halimbawa, ang Star Baganza na, Bombonanza pa, Star Swerte, Buena Mano Salvo, Star Bingo sa Bombo, Swerte sa Palengke, 1-2 Panalo, kag Buena Mano Salvo. Mga promo nga nagbago sang kabuhi sang madamo nga mga Pilipino. Ini nga trademark sa patag sang marketing ang naghatag sa Bombo Radio sang bansag nga inventor of radio promos. Ini nga mga promo nagsugod sa Iloilo. Gindala sa iban nga Bombo stations kag dululungan nga ginapatigayon kag sang nagligad nga Desyembre. Nangin miyembro sang Bombo Millionaires Club si Cheryl Teologo nga Grand Draw winner sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Nagpasalamat ako una sa Panginoon pati sa Bombo Radio at sa mga sponsor na naging daan upang ako ang manalo ng 1 milyong piso at mapiling ika-81 na miyembro ng Bombo Millionaires Club. Basta Radio, Bombo! Nangin palaagyan man ang tuigan nga Bombo Medico, a medical, dental, and optical mission agud makahatag sang libre nga konsultasyon kag bulong sa mga pigado. Ang pinakamadugo apang nagasalbar sang madamo nga kabuhi nga proyekto kadugong Bombo, a simultaneous nationwide bloodletting activity nga ginapatigayon sa mga key cities nationwide kung sa diin mayara sang Bombo Radio kag Star FM stations. Ang tuig-tuig nga negatibon sang drum-drum nga dugo. Ini nga proyekto ang ginbuylugan gid sang simbahang Katoliko nga isa man sa nanguna sa pagpangagda sa publiko nga magpakigbahin sang ila dugo agud masugpunan ang kabuhi sang iban nga tawo. Si Most Reverend Mediville P. Billones, D.D., Arsobispo sang Archdiocese of Haro. Mga sulusobra lang isa ka dekada, amo gid nga mga inadlaw na admit akon Iloy sa ospital. Ang iyang sitwasyon nangin kritikal nga nagkinahanglan kami sang dugo para sa iya blood transfusion. Nag-volunteer man ko pero I was judged nga hindi worthy or clean ang akong dugo. At that time, ituhugid na batyagan ang dako nga panginahanglan sang isa ka volunteer nga mag-share sang iya nga dugo. Bangod man sa sini nga mapuslanon nga proyekto, makapila ka beses man nga ginpasidunggan sang Philippine Red Cross ang Bombo Radio Iloilo. Pila lamang sa tuman kadamo nga pagkilala nga dabaton sang Bombo Radio Iloilo among Exemplary Blood Service Award, Top Performing Blood Service Partner, Bloodiest Award, kag Hall of Fame Award. Ang Bombo Radio, mapag-unman ang panindugan sa mga isu, apang mahumok ang baladyagon sa mga nagakinahanglan sang bulig kag pagsapupo. Ang Oplan Cabalaka ginlunsar para magbulig sa mga biktima sang kalamidad, kaangay sang bagyo, baha, linog, sunog, kaganuman nga delubyo. Sa tion nga sambot, kag kulang ang tubig sa kasagsagan sang El Nino, nagbulig ang Bombo Radio, kaupon ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, kag sister company nga Flow Water Resources Iloilo Incorporated, agud manghatag sang libre nga tubig sa mga nagakinahanglan nga mga Ilonggo.
na panindugan man sang bombo radyo nga dalang panini sang bisan sino nga nagakinahanglan, nagapamangkot kag may bulig nga ginapangayo. Kanadtuan sang mga tawo ang hot panawagan sang bombo. Section ini sang bombo para sa sinuman nga may nadula kag ginapangita nga kwarta o kung gamit nga nawigit para sa pagpahibalo sa mga pamilya sang mga napatay kag para sa panawagan sa mga tawo nga madugay na nga wala nakita. Paagi sini, madamo na sang mga natabo nga istorya sang liwat nga pagkita ay sang mga magpamilya nga tinuig kag dinikada na nga napahilayo sa isa kag isa. Ginapanawagan ang tanan nga abyan, pamilya, kaparyentihan kag nakakilala kay Allen Penet Galila nga siya ang nagtaliwan kag subong nga ginahaya sa Cosmopolitan Funeral Home Salvacion Buenavista Guimaras kag ang iya diri nga lubong pagahiwaton sa June 20 alas 12:30 sa ugto ang misa sa may Most Holy Name of Jesus Parish, Maclean, Buenavista Guimaras. Isa man sa dalangpan, amo ang ipabombo mo. Section ini para sa mga tawo nga may mga reklamo. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Bangod sa ipabombo mo, madamo sang mga tiko nga natadlong, madamo sang mga sekreto nga nabuyagyag, kag mga sala nga nakurihiran. Sa pag-uswag sang teknolohiya sa subong nga henerasyon, mabatian kag malantawan naman ang mga balita kag impormasyon nationwide, worldwide, paagi sa tanan nga digital platforms ng Bombo Radio sa www.bomboradio.com kag via Facebook kag YouTube live streaming. Ang 32 ka fully digitalized AM kag FM stations sang Bombo Radio Philippines makalabot sa bisan diin man nga bahin sang kalibutan agud magdulong sang balita 24/7. Bangod sa sini nga innovation, nangin oportunidad man ini sa Bombo Radio Iloilo agud magpangita sa mga correspondent sa nanuhay-tuhay nga bahin sang kalibutan para magdulong sa mga balita direkta gikan sa mga nasyon nga ila nahamtangan. Bangod sa mga correspondents nahatag sang Bombo Radio Iloilo sa mga tagpalamati kag tumalanaw ang mga update sa pinakadalagko nga mga hitabo sa diin man nga parte sang kalibutan. Within minutes after the attack, ang masubo lang kay nagapanik ng mga tawo, kadelikado kay sandalan kagabi. Kalalain sang feeling, especially sa ako. Just remembering it, it makes me emotional. What if it will happen? Because when you receive the RCB, the alert, pakulbaan ka mo, threat of air attack. Apang bangod sa makabago nga teknolohiya nga ginadoptar man sang bombo, yara naman ang pagpanghangkat sang paglapta sang madamo nga fake news nga halos ginapatihan man sang publiko. But Bombo Radio continues to fight against misinformation, disinformation, and false information by upholding the highest standards of journalism, accuracy, and credibility. Through responsible reporting, thorough fact-checking, and balanced news coverage, Bombo remains committed to delivering truthful and verified information. Bombo Radio Iloilo nagsiling base sa aton sining nga ginbalita, siling ta masobra 1 kabilyon nga DPWH projects sa Iloilo First Engineering Office. Wala pa matapos as of March 31. Bukas ang Bombo Radio sa mga pahayag o kung pagtadlong sang DPWH kay sang contractors. Agud mahatagan sang patas kapag waragwag kag bilang kabahin sang transparency sa pundo sang publiko. Di ginapanawagan diri ang mga taga DPWH kag contractors, pero kibot kita si Congresswoman Janet Garcia sa iya sining Doc Nanay nga page. Nag-react din niya fake news. Tapos sa kilid, may ngalan niya, kapag aktibo ka sa Kongreso, tambak ang paninira. Beware of fake news. Even legitimate media outlets can be victims. Bombo man lang ang nagbalita. Sini? Now, ang pamangkot, fake news, giman bala ini, o kung hindi. DPWH ang makasabat sina because ini iya naghalin
sa transparency portal sang DPWH. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. Sa 60 katuig na ang naglabay, kag hindi na maisip ang mga natabo. Ginumpisahan sa Bombo Radio Iloilo. Subong, amat-amat nga nagdamo man ang mga estasyon sa Visayas, Mindanao, kag Luzon. Ang pinakaulihi diri amo ang Bombo Radio Malay-Balay sa Bukidnon. Sa subong, ang network mayara na sang 22 ka mga EM stations. Ang mga programming, concepts, kag operational standards sa tanan nga station nakapattern sa iya sang Bombo Radio Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa inyong Bombo Report sa first edition. Bombo, welcome na sa Bombo News and Views Morning Edition. Welcome sa Bombo Report Second Edition. Welcome sa Bombo Hanay Big Time. Welcome na sa pagpangalagad sa inyong Bombo Hanay sa Udto. This is Tita Regine. Balik man kita din sa kahapon lamang program. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Welcome sa Zona Libre Program. Ang mga coverages sa dalagko nga mga hitabo, ginatutukan, ginapulawan, kag wala, kinabuyan sang tawo. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. Apang, ang Bombo, hindi lang kilala sa pagdala sang mainit nga mga topiko kag isu. Nagahatag man ini sang oras para sa iban nga topiko kag nagakilala sa mga kadalagan sang iban nga tawo. Kangay sa mga top-notchers sa mga exams, kag ang mga naga-excel sa nanuway-tuway nga mga patag, kangay sang beauty pageants kag ginampang. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Kung madamo man sa mga pagbago, madamo man ang mga nagpabilin. Ini ang mapag-on nga pagsalig sa mga pumuluyo. Ang pagsalig nga ini ang naging pundasyon sa mabaskog nga relasyon sa tunga sang estasyon kag sang publiko. Rason nga nagpabilin nga nagapanguna nga source sang impormasyon sa madamo nga mga Pilipino. Bangod sa suporta kag kumpiyansa sa mga tawo sa Bombo, labi pa nga napaayo ang kalidad sang pagbalita, public service, kag mga programa nga ginatanyag sa tawo. Ang mataas nga pamantayan sa pagwaragwag kag serbisyo publiko ang nagbunga sang madamo nga mga pasidungog nga nabaton sang Bombo. Nagdaog ang Bombo Radio Iloilo sang People's Choice Awards sa 18th kag 19th KBP Golden Dove Awards kag Best Provincial AM Station sa 21st KBP Golden Dove Awards. Ginkilala man ang programa nga Bombo Hanay Big Time bilang Best Radio Public Affairs Program sa 23rd KBP Golden Dove Awards. Bombo Lifestyle bilang Best Public Service Program sa 27th KBP Golden Dove Awards kag Best Educational Program sa Catholic Mass Media Awards ukon CMMA sang 2017. Ginpasidunggan naman bilang Best Public Service Program sa 45th Catholic Mass Media Awards ang Good Morning Philippines. Ang Bombo News and Views Morning Edition ginkila naman bilang Best News Program sa 45th Catholic Mass Media Awards kag Best Newscast Program sa 24th KBP Golden Dove Awards. Sa 28th KBP Golden Dove Awards sa 2025, ang Bombo Radio Iloilo ginkilala bilang Best AM Station Provincial kag ang Bombo News and Views Morning Edition bilang Best News Program Provincial. And the Golden Dove for Best AM Radio Station Provincial goes to DYFM 837 Incorporated Bombo Radio Philippines. And the Golden Dove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo
ini sa mga pagpasidungog nga nabaton sang Bombo Radio Iloilo nga patimaan sang dekalidad nga mga programa nga ginahalad sini sa publiko. Ini nga mga pagkilala, nagapakita lamang nga ginasakdag ang Bombo Radio sang mga tagpalamati sa tanan nga economic class bangod sa mga balita, isu, radio drama, promo, civic projects, kag pampubliko nga serbisyo. And because of you, number one ng Bombo Radio. Kung may butang pagid nga wala nagabag-o, ini ang padayon nga pagtinguha sang Bombo Radio nga mas paayuhon pagid kada tuig ang ginadulong sini nga serbisyo sa mga Pilipino. Ini man ang rason kung nga kada tuig ang Bombo Radio Iloilo man ang nagahost sang Top Level Management Conference. Ini ang isa ka standard Bombo Radio Philippines practice agud nga umpisahan ang tuig paagi sa pagtipon sa tanan nga mga officers gikan sa nahuay-tuhay nga bahin sang pungsod agud takson ang performance sang kada estasyon. Ini man ang lugar sa pagplano sa mga programa kag mga proyekto nga may dako nga impact sa kabuhi sa mga tawo. Ang Top Level Management Conference mayaraman sa mga in-house speakers kag invited experts sa ilang mga field of endeavors kung seriin ang best practices ang gina-apply sa tanan nga areas sang operasyon. Sini nga tuig ang tema sang Top Level Management Conference amo ang Bombo Radio Philippines celebrating 60 years of media excellence. Gina-reaffirm sang conference ang legasiya sang Bombo Radio Philippines bilang leading radio network sa pungsod nga naga-operate sang 32 ka fully digitalized AM and FM stations nationwide kag nagaserbe man bilang tribute of gratitude sa publiko. Bangod sa mga tawo, ang Bombo Radio padayon nga naga-uphold sang excellence sa broadcasting kag naga-deliver sang balita kag public service nga may hindi matupungan nga performance. The economics of media are changing and Bombo Radio is changing with them. Bombo Radio diversified revenue streams, strengthened partnerships, and made disciplined investments, balancing growth with responsibility, ensuring that we are building a media company that can thrive not just this year, but for years to come. Nanginisa man ka mapagon nga haligi sang Bombo, ang mismo chairman sini nga si Dr. Rogelio Mirasol Florete Sr. nga bangod sa iya liderato, nagpadayon sa pagpangibabaw ang Bombo. Si Dr. Florete, isa man ka KBP Lifetime Achievement Awardee. Sang 2025, siya ang ginpasidunggan man bilang isa sa captains of the industry sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter. Bangod sa iya significant contribution sa media industry, paagi sa pag-expand sang malabot sinisagwa sang Iloilo kag paghatag sang employment opportunities para sa mga Pilipino. My name is Rogelio Florete. We have 32 radio stations nationwide, fully digitalized. We have AM, we have FM under Bombo Radio. The AM, the format is news, public affairs, commentary. The FM is music and still news. As they say, we will pass only in this world once. Well, there is only one thing in a person's life, ang imong ngalan, your name. You will be known for how you deal, how you honor your commitment, the conduct by which you do. Bombo Radio has garnered a lot of awards. In Rizal Wilo, I would say without any fear of contradiction, ang tanan nga nagawa ka, di Bombo, ex-Bombo. So you have to be creative, you have to be knowledgeable na para na at least makasurvive pa man. You have that satisfaction, bala, that you have served your country. You serve the area where you are. You serve your people. 6 decades we continue adapting to change, that's what we do. We're number one and the most trusted source of news and information. We are Bombo Radio. Bilang
miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Bombo Radio Iloilo magapadayon nga tungdan ng papel bilang responsable nga manugwaragwag nga nagasunod sa ethical kag professional standards sa presentasyon sa mga programa. Magapadayon man sa pag-adoptar sa bago nga mga teknolohiya agud maserbisuhan nga wala sang pinilian ang publiko kag magapanindugan para sa promosyon sang pagwaragwag bilang nagapanguna kag importante nga tuburan sa impormasyon, edukasyon kag kalingawan. To all Star Nation and the Bombo, thank you for being with us all year through. To all Star Nation and the Bombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. To all Star Nation and the Bombo, thank you for being with us all year through. And because of you, 60 katuig na ang nagligad, apang ang pitik sang bombo wala nagahinay, labi nga nagabaskog, labi nga nagalanog bangod tubtob may kabombo nga nagakinahanglan sa kabaturan, serbiso kag kabalaka magapabilin nga buhi ang bombo, hindi lamang sa kahanginan kundi sa kasing-kasing sang tanan. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. Ini hindi lamang maragtas ang isa ka estasyon sang radyo. Ini ang kasaysayan sang minilyon nga kabuhi nga natandog, nabuligan, kag nahatagan sang tingog. Ang paglabot sang bombo sa ika-60 nga tuig hindi lamang pagselebrar sang kalabaon sang pagpabilin sini sa industriya. Ining selebrasyon sa isa ka misyon nga nagpadayon sa piyak sang pagbago kag pagpanghangkat sang panahon. Samtang padayon nga nagalagumba ang bombo, padayon sini nga ikabuhi ang pangako nga mangintingog sang pumunuyo kag sulo sang kamaturan. Kag sa pagatubang pa sini sa mga masunod pa nga mga tinuig, dala sini ang pagpalangga kag serbisyo sa mga Pilipino. Sa 60 katuig daang nagligad, apang ang pitik sang bombo wala nagahinay, labi nga nagabaskog, labi nga nagalanog, bangod tubtob may kabombo nga nagakinahanglan sang kamatuoran, serbisyo kag kabalaka, magapabilin nga buhay ang bombo, hindi lamang sa kahanginan, kundi sa kasing-kasing sang tanan. Ini ang Bombo Radio Iloilo, flagship station sang Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Basta Radio Bombo!